Magandang araw, ako si Lavrenti Valiona. May bisita tayo ngayon sa serbisyong apat na kamay, si Evelina Bliodans, yung mismong nurse na yon. Pasensya na Evelina, kailangan ko talagang banggitin yon. Kasama si Master Liana para sa pedicure na may nail wraps at ako naman ang magre-retouch kay Evelina ngayon. Titingnan ko kung ano inilaan nila para sa akin doon. Doon, para sa kanya. Paano naman ito gaganda? Kailangan may gawin tayo. Naalala ko nung ikinuwento mo tungkol sa mga rack. Tapos ako rin noon, sunod-sunod din. Banyon? Kita nyo naman yung banyon. May bullying na talaga ako. Simula pagkabata. Wala namang talagang pagkabata. Simula pagkabata ko, mga 14 na taon na. Nakuha lang yung kalaunan. Siyempre, Alam mo, hindi naman yan likas. Ibig sabihin, hindi naman, syempre, hindi likas. paano nangyari? Kaya una akong natutulala, inay. Ayan, syempre. Kasi yung hinlalaki natin pumupunta sa gilid at gumagalaw papunta doon. Sa tamang biomekanika ng paa, lahat ng daliri ay kasali at nahihirapan din ang katawan. Sabi niya, sige, para sa stability, magpapalago ako dito. Magiging ayos na ako. Napakasimple lang. Ibig sabihin, matalino talaga ang katawan. Ay nako, ngayon sobrang maingat ako sa mga paa ko. Tinagawa doon ang operasyon para matanggal ang umbok o buto, pero matagal ang rehab. Oo, kalokohan lang lahat yan kasi bumabalik din naman ulit yan pagkatapos. Siyempre, tutubo ulit yan kasi hindi naman natanggal yung dahilan. Kaya para sa akin, mahalaga na kung ano siya ngayon, ganun na lang, basta wag lang lumala. Bumili ako ng mga ganitong klaseng goma, mga bagay na ortopediko, Mga art. para sa talampakan at sa daliri. At alam mo, hindi ko pa rin kaya. Siyempre, lahat ng ito ay talagang nakakainis para sa akin. At sa mga dress shoes, halimbawa kapag talagang kailangan mong protektahan, parang ganun, nakatayo ka dyan na nakasapatos o sa paa mo. Pero hindi yun kasya doon. Hindi talaga yon kasya. At kung kasya man, sobrang hindi komportable. Karaniwan, hindi talaga kasya. Ako nga, nagkaroon ako ng malaking shooting block. Talagang pumunta ako at nagpa-order ng insole. Sinabi ko pa sa kanila, guys, isusuot ko ito sa modelong sapatos. Kinuha nila ang sukat. Ginawa talaga nila ito ng espesyal. May ina-adjust sila doon. Akala mo ba hindi yun nagkasya sa kahit anong sapatos? Dapat mas malapad ang bilhin mong modelo, hindi mas malaki ang size. Kasi ang insole nagpapalaki ng volume at nauubos ang espasyo. Hindi natin maipasok yon sa mga karaniwan nating magagandang pumps. Halimbawa, yung mga pang-entablado. Dahil kung minsan ay halos wala nang makasyang insole doon. Doon, hindi talaga siya makakasya, sa totoo lang. Ibig sabihin, dapat mas malaki ang volume ng sapatos pero mag-iiba na ang itsura nila. Hindi mo na magugustuhan ang mga sapatos na yon? Oo, kasi ang mga sapatos ay dinadala sa akin ng mga artist, hindi basta pang hardin lang. Ay kasi, kapag sining na ang pinag-uusapan, malalaki talaga ang mga iyon. Oo. At dito parang naiintindihan mo na walang ibang pagpipilian. Heto ang form, Pakitingan po kaya pagkatapos ng malalaki, ng mga ganito, mukhang mga duwende ito. Sa tingin ko, magandang hugis nito. Isa itong obalo, na parang nagiging hugis almond. Ang ganda. Hindi ba pwedeng gawin ito sa maikling super almond? Sa gitna, para maging pambabae, at syempre, ang pinaka-importante ay ang katatagan. Para sa akin, mahalaga talaga na ganoon sila. Na. Kung ako ay para sa isang bagay, gagamitan ko kayo ng gel na pwedeng tawagan o pumatay pa nga gamit yon. Kailangan ko ring umakyat sa mga bato at puno. Baka may iba pang opsyon. naakyat ako sa mga bato, sa mga puno, maghuhukay ng lupa. Oo, medyo kakaiba. Maghuhukay ng lupa. Mga kayamanan, maghahanap. Pwede bang sabihin? Anong proyekto? O hindi pa pwede? Hindi talaga, misteryoso ang proyekto. Ano pa dapat sabihin? Kung may makakitang may orange na kuko si Ivrina, ako yon. Oo, at siguro magiging lahat ng mga Louis mo, magiging Vertel din, nakakatawa talaga. Sobra akong tuwang-tuwa. Kung sakali, peke yon. Hindi original na Louis Vuitton. Hindi, original to. Tingnan mo, kita mo? Kasi si Louis Vuitton, hindi pa alam na dito ginawa ng nail wraps na ganyan. Orihinal ito, kakadating lang mula sa Pransya. Oo. Eksklusibong luwa. Ngayon, uso sa buong mundo ang natural o hubad na mga kuko. Narinig mo na ba ito? Na pinipinturahan ang mga kuko sa parang hindi mo makikita na may nail polish sila. Ibig sabihin, parang sobrang transparent lang.
Pakinggan mo, Kapag tiningnan mo ang mga kuko ng mga babae, malalaki at makukulay, maganda talaga lalo na tuwing tag-init. tag-init. Oo, naintindihan ko. Na itong kulay rosas na tinanggal natin na yon, Oh, lahat ng kaibigan kong babae nagkaroon din noon. para sa akin, fuchsia talaga ang kulay ng summer. Ang summer na walang fuchsia, parang walang saysay. Kailangan talaga yan. Kita mo, na yon, nasa orange na ako. Gusto ko rin yan, marami rin ako niyan. Dumating ako na naka-fuchsia at naka-orange. Interesante. Sang-ayon ako. Alam ko na yon parang mas kakaiba, mas maganda. Sa totoo lang, uso rin ngayon yung mga bagay na hindi tugma-tugma. Siguro, nandoon yung charm kapag sobrang magkaiba talaga sila. Hindi ko ba dapat ialok sa inyo ang design? Bigla ko lang gusto ng kung ano. Yalok. Ialok? Anong mood ang pwede kong ialok? Mood natsino. Gusto rin naman natin ng simbolong Chino, di ba? Ano nga ulit ang itsura ng simbolong ito? Hindi ko alam. Ano bang ibig mong sabihin? Alam ko lang, gusto ko ng kahulugan ng simbolong Chino. Kayo naman, paano? Kailangan pa pala siyang hanapin. Oo. Ano dapat ang kahulugan? May kinalaman yata sa pag-ibig. Oh, tara na. At ang pinakamahalaga ay magmahal. Basta't ang mahalaga, Na ang pinagmulan kung saan natin mahahanap ang larawang ito ay dapat mapagkakatiwalaan. di ba? Oo, kasi baka may hindi magandang salita sa sinusulat natin, tapos kayo ay nasa tsina. Nakalimutan ko yon. Ipakita nyo sa kanila doon. Sigurado matutuwa sila. Pakinggan nyo. Ako si Yeska. Hindi ko alam kung makakahanap ako ng kahit ano o hindi. Ang mahalaga ay pag-ibig sa wikang Chino. Ayan na, pag-ibig. Medyo komplikado, pero kaya ko naman iguhit. Di naman malaking problema. Paano ba ito basahin? Ay! Pwede nating isulat sa hinlalaki at unahin lagyan ng orange. Tignan natin kung ano kalalabasan at itsura. Sa kayong mangging kamay, siguradong maganda ang resulta. Ang orange ay napakaganda, di ba? Ginawa na natin ito. Oo, gustong-gusto ko. Napuputol ako. Ano? Hindi puputulin? Ewan ko, ikaw na ang bahala. Kaunti lang ang ginugupit ko. Kaunti lang talaga. Sabi nga nila, hindi raw yung tumutubo sa akin. O sige, Sa'yo, oo, halos wala ka nang dapat putulin. Pero iniisip ko, baka pwede namang yung mga nakalabas lang, kumbaga. O sige, kung may nakalabas dyan, sige, gupitin mo na. Kasi pagkatapos niyan, tutubo at dadami rin sila. tulad ng kwento ko sa banyon, ikukwento ko rin ang tungkol sa kutikula. Ang balat ang pinakamalaki nating organ at matalino ang organ na ito tulad ng buong katawan natin. At bakit sinasabi nila na halimbawa, ang kutikula ay lalago ng sobra kapag lagi itong pinuputol at lalo pa itong lalago kung sobra-sobra ang pagputol dito. Ibig sabihin, kapag ginagawa natin ng sobrang linis, kasi ngayon gusto ng mga tao na mas malinis, mas maraming tanggalin, mas maraming putulin. Mali yun. Akala ng balat ay inaatake siya, tulad ng pagkakaroon ng kalyo dahil sa friction. Proteksyon din ito. Kapag sobra ang tinatanggal mo, iniisip ng balat na may panganib at humihingi ng tulong. Lalaki pa ako, mas lalago pa ako, mas titibay pa ako. Oo, pero ito? Gaya ng paninigas o pagkapal. Oo, kaya nga. Kaya kapag nagmamaniyure, syempre, pati na rin sa pedicure, dapat talagang katamtaman lang ang pagputol. Sa madaling salita, tungkol sa mga banayad na manicure, mukhang alam ko na lahat. Huwag kayong mag-alala. O alam ko na alam mo ang lahat. Kaunti lang, yung talagang, alam mo yon, yung kitang-kita talaga. O tingnan mo kung ano-ano. O, Talagang orange, ayan sila. sa totoo lang, hindi ko pa na-scroll hanggang dulo yung orange, pati na rin ang green. Ganon din tingin ko, pero parang may sakit sila. Alam mo yon, parang may konting sakit ka lang. O sige. Mga pantasya, Oo, medyo maberde sila. Hindi ko pa sila nakita para sa inyo. mga may COVID. Oo, parang ganon. Igor, iinom ka ba ng tubig? Oh. Mamaya, iinom din ako. Hindi pa ako pagod. Kaunti lang. Tapos kung mapagod ako, magpapalit tayo. Ayoko talaga ng sabay na may dalawang gumagawa. Bakit ayaw mo? Kasi napapagod talaga ang kliyente. Napapagod talaga sila. Ako naman, ayos lang. Medyo hindi lang komportable. Pero ang kliyente, kailangan pang igalaw ng ganito. Dito naman, handa na ang patong na ilalagay ko. Kaya mapahinga ka na lang muna. Kay Liana, 1 oras kamay, 1 oras paa, tapos alis na. Hindi naman lahat humihingi ng ganoon. Kadalasan, mas mahaba ang nilalaan ko. Para pa rin sa mga, kumbaga, toileto, mga banyo na sasalubong. Oo, para sa mga paghihirap. Doon, para sa mga langaw ng pagpili. Lahat ay nandoon, mga ganoon. Oo, ganoon. Kaya, kahit paano, nagalaan ka pa rin ng oras. Hindi mo pwedeng ilaan ang 2 oras para sa lahat. May sistema para gawing maginhawa ang serbisyo para sa kliyente, pero hindi ito kayang bayaran.
Dalawang manikurista ang kailangan para sa mga kamay. Iniisip ko rin yun, naisip ko na rin. At kung ganun, talagang magiging kumpleto ang inyong pagre-relax, talaga. Ibig sabihin, ganito ka lang nakaupo. At? Nag-e-enjoy ka, di ba? Di ba? Pero, alam nyo ba kung ano kakaibang bagay doon? Ako halimbawa, isang kamay ko lang kumbaga, ginagawa ko sa sarili kong estilo. Tapos yung ibang master, kahit pareho kami ng teknik, pareho ng mga materyales, magkaiba pa rin ang kalalabasan namin. Doon, sa pagkuha ng gel at pag-file ng hugis ng kuko, kailangang mapalitan lagi ang mga master. Ibig sabihin halimbawa, ako ang nag-aalis ng coating, tapos siya naman ang nag-aalis ng coating. Pagkatapos ako ang nag-aayos ng cuticle, siya naman ang nag-file ng forma. Tapos mapapalitan kami, ako naman doon mag-aayos ng cuticle, siya naman dito mag-file ng forma. Ibig sabihin, pati ang pag-level, kasi kung hindi, magiging magkaiba ang dalawang kamay. Ibig sabihin, alam mo yon, kailangan talagang pagkoordinahin ang dalawang manikurista, tatlong manikurista, at mga kliyente. Ibig sabihin, talagang dapat maganda ang teamwork. Oo. Napaka-interesante ng topic na ito. Maganda ito. Una sa lahat, maganda talaga ito. Ay, Evelyn, hindi naman ganon. Muntik na ako. Nandun na ako dati. Siyempre, parang hindi mo pa ako pinakawalan. Kausap ko lang kayo. Oo. Babalik ko na agad, sandali lang. May papel ka rin doon. Naalala mo ba? Oo, NG. Alam mo, noon lang, pagkatapos ng matagal na panahon, kulang talaga naisip na si Bledans pala yon. Matagal pa pagkatapos ng pagkakakilala natin, hindi ko agad na-realize. Hindi ko talaga nakilala. Lagi kong tinitingnan, iniisip ko, sino kaya yung isa pa? Sino siya? Sino ang una? Sino ang nagturo? At sino? Sino ang nag-imbento at nakaisip ng EU at NG? Hindi, parang lahat tayo ay sabay-sabay na nag-imbento niyan. At Doon mismo, tama ba? Si Chris nga, di ba yun ang pangalan ng bida? Oo, Chris NZ. Ako naman, napanood ko talaga ang Women's League at One for All. Oo, nakakatuwa siya. Parang, ewan, nagustuhan ko ang Women's League. maikli lang sila. Magaganda sila. Inimbitahan din ako doon. Pero sobrang busy ako noon, kaya tumaanggi ang direktor ko. Ibig sabihin, minsan hindi nyo natatanggap ang mga imbitasyon? Oo, pwedeng hindi makarating sa amin. Grabe naman. Ibig sabihin, alam mo, may direktor pa ako dati, alam mo yon, parang may corona siya, at parang, alam mo yon, ano pa ba, parang may iba pang mga babae bukod sa aking Elichka. Pero, alam mo, sayang na mga pagkakataon, Ayun lang. basta sa tabi lang natin. Nangyayari. Elena Vasilievna, habang pinakikinggan ko ang iyong mga salita, ang aking magandang Alena, ang paborito kong kulay na fuchsia, itinatago ko ang aking mga kamay para maging maayos ang lahat, mabuhay ng masaya, at... Rin? Oo, ang cute talaga. May dilaw pa. Buti kulay rosas ang napili ko, hindi iyon. Akala natin bagay sa bagong nail polish ang mga iyon, kulay rosas ang iniisip natin. Suriin natin na iyon. Kung paano magiging itsura ng orange katabi ng rosas. Ngayon, nakikita natin lahat. Oo. Sa totoo lang, makikita natin, hindi magiging sobrang astig ito. Pero kasi, mga guwantes pa rin yun para sa pagpataan. Pananggalaban sa ultraviolet. Mga guwantes lang talaga ito. Alam mo, parang ordinaryong tela lang. Lahat ng tela ay kayang harangin ng ultraviolet dahil hindi ito makakapasok. Naintindihan ko Sige, yon. na wala siyang mga daliri. Sa madaling salita, ito ang mga himala ng China. Napakabilis nilang sumabay sa kahit anong kalokohan na nangyayari sa mundo. At lahat ay mabilis ding nakikiangkop dito. Ngayon, wala na roon ang mga guwantes na ito na may miri-melit, binili na kasi lahat. Sabi ko na sa'yo, si Yulia ngayon lang nagsimulang maghanap ng guwantes. Sabi niya hindi daw yun i-deliver kasi manggagaling pa raw sa malayong ibang bansa, halos sa Amerika na, at kailangan pa raw kunin kung saan man. Sabi ko, di wag na lang akong order. Talagang nagkamali lang ako. Ngayong taginit, Ako, naglalakad ako, naliligo ako na may suot na guwantes kasi ang mga kamay ang pinakamabilis tumanda. Oo, tama. oo, sang-ayon ako. Doon unang lumalabas ang mga pigment. Oo, Ewan ko ngayong taon, parang hindi ko na pinansin, hindi ko na inilalantad ang mga kamay ko. Ngayon, mayroong ganitong ilaw na helyo. baka narinig mo na? Parang pamilyar na, o Nag-aalok ang mga cosmetologist ng asul, dilaw at berdeng ilaw. Maganda raw ang dilaw at berde para sa buhok, balat at mukha. Sa Moscow, ang dami talagang ganyan, yung mga oo, hilyo. At meron din akong doktor na cosmetologist doon sa Moscow. Siya talaga, parang nanalo pa siya ng award para sa hilyo na yan. Nagawa pa niyang gamutin yung mga kalbo, pati alopecia, nagawa niya. Maganda talaga ang resulta sa balat. Pwede kang nakahiga lang habang nilalagyan ka ng mask o iba pa. At itong ilaw na may iba't ibang spectrum, may iba't iba talaga itong bisa at parang nakakatulton sa pag-regenerate. Nakaka-interesante. Profesional, Siyempre. maraming libo, milyon ang halaga niya, mga ganoon. syempre, nagkaroon din ako ng mga home treatment. Naku naman. Ang interesting naman, gusto ko itong kuko na ito. Ay, ang ganda naman.
Tuwang-tuwa ako. Grabe, ang ganda talaga. Sobrang astig. O Hindi pa ako nagkaroon ng ganito dati. tatakpan ulit ito kaya magiging makintab siya. Napakaganda nito. Ibig sabihin, wala talaga akong oras para sa disenyo. Oo, naintindihan ko. Naintindihan ko. Dito, paano talagang may umupong gumuhit ng mga batik na ito sa wool na base? Ibig sabihin, una mo nang may marking doon, di ba? Tapos, ayan, tuloy-tuloy na. Sukatin muna ang lapad ng nail plate, iniikot ko ang kamay ko sa gilid. Doon sinusukat ang lapad ng nail plate gamit ang guhit na parang maliit na ruler na may marka. Pagkatapos, gamit ang guhit na iyon, pipili tayo ng tamang sukat ng film. Magkakaiba kasi ang laki ng mga ito, kahit magkahawig. Nagkakaiba sila ng ilang milimetro, lalo na sa hinlalaki at maliliit na daliri. Ginagawa rin silang plain. Siguro magugulat ka, pero mabibili mo ito sa Wildberries. Hindi. Pwede mo siyang bilhin, pero dapat alam mo din kung paano gawin. Hindi mo rin naman basta-basta lang magagawa yan. Noong nagsimula kang gawin ang hinlalaki, akala ko, ayan na, magkakaroon na ng mga tiklop-tiklop o gusot. Hindi. Lahat yan ay maingat na inilalatag at inaayos, kaya maayos ang kapit nito. Pwede kitang hanapan ng gagawa nito sa Moscow, pero kailangan ko ring maintindihan. Pupunta ka ba sa kanya o siya ang pupunta sa inyo? O paano ba? Sa ngayon, mangarap muna ako tapos ikukwento ko na lang sa mga babae ko tungkol sa mga nail film na ito. Bakit hindi mo nire-recommenda sa Lunes? Mas gusto ko. At para sa mga paa, grabe, sobrang tuwang-tuwa ako. Parang grabe. Oo, ikwento nyo sa mga babae. Hayaan nyong bumili sila ng mga kurso, mag-aral sila at gawin nila ito. At pwede nyo, halimbawa, kung sagabal sa inyong haba, pwede nyo itong gupitin pagkatapos, kung kailangan nyong i-file, pwede rin. Lahat ng ginagawa nyo sa nail polish, ganun din dito. Walang bago. So tingin ko, itong mga fill na to, hahatiin ko lang talaga. Para sa akin, di ba, ginawa mo. Oo. Baka para sa inyo talaga ito ginupit? Minsan may nakikilala kang tao at iniisip mong sana para talaga sa kanya ito ginawa. Maganda ba? Ngayon, mahalaga sa akin na hindi ko iwan ang kulay na ito dahil sobrang ganda niya. Hindi ko alam, hindi siya milky at hindi rin pink, pero napakaganda at kaaya-aya. Di ba? Sa totoo lang, Sobrang astig. may lambing sa mga bansang ito. Ang kulay ay talagang napakagaling, paulit-ulit ko na itong ginagamit. Oh, medyo kita pa rin. Kita pa rin ng kaunti dahil semi-transparent ang camouflage. Ngayon nang lumabas ang bagong linya na ginawang mukhang natural na kuko. Halimbawa, ginagamit ang polymer sa pagpipinta ng sasakyan. Pinipinturahan ito at pinapatuyo gamit ang espesyal na ilaw sa box, hindi sa hangin. Inispray ito ng ilang patong at pinapatuyo sa espesyal na ilaw. Ibig sabihin, ito ay isang material na tumitigas gamit ang ilaw. Katulad ng ating mga pasta na napopolymerize din, pareho lang ang mga material na tumitigas gamit ang ilaw. At itong mga film na ito, sa totoo lang, ginagamit din ito sa pagbalot ng mga kotse kung sakaling may interesado. Hindi mo ba pinarap ang kotse mo? Naisip ko rin yan. Nakita ko ginagawa ng iba. Pwede naman, iba't ibang gradient at chameleon. Hindi. Hindi ko nga inaalok sa'yo ngayon ang mga disenyo. Ang sinasabi ko lang ay para lang mapanatili ang kotse. At saka ang Chinese na kotse ay nagkakahalaga ng 3 milyon. Huwag niyo naman akong patawanin, please. Pakinggan mo, ha? Pero sa kabilang banda, tingnan mo, kahit anong bato pa ang tumama, mananatiling maayos at maganda ang kotse mo. Oo, baka sa iba ko na lang gawin yun. Di naman ako attached sa mga kotse. Para sa akin, kotse lang sila. Oo, naiintindihan ko. Kasi sa inyo, halimbawa, may Mercedes o kung ano paman. Pero ako, ano bang meron ako? Pero ngayon, mga Chinese na kotse, okay na rin. Magaling sila pagdating sa mga kagamitan. Sa totoo lang, ang galing talaga ng gawa nila. Magaling sila. Itong maliit kong sasakyan, ang saya at astig dahil kaya niyang mag-park mag-isa at ang lakas din ng dating niya. Binili ko siya dahil sa auto parking function. Sabi ko, oo, paano? Sabi niya, ganito lang. Pipindutin mo lang yung button tapos ikaw ganun lang. Aalisin mo lang talaga yung mga kamay mo. Tapos siya na ang iikot ng manibela, pipindutin yung mga pedal, siya na mismo ang gagabay gamit ang mga kamera at mapapark na mag-isa. Sa parallel parking, hindi yung ganito lang na ginawa mo, kundi yung parallel talaga, yung kailangan mo talagang pumasok ng diretsyo. Parang mahirap, parang hindi mo talaga magagawa ng basta-basta. Sabi ko, grabe, ang astig nun. Pero lumalabas na hindi pa handa ang mga driver natin para dito. Hindi nila maintindihan ginagawa ko, kaya binubusinahan nila ako at inis sa akin dahil kailangan kong huminto. Pinindot ko yung button tapos nag-hazard lights na siya at nagsimula na yung eksena. Hindi mo maintindihan, tapos ang dami niyang galaw. Pero totoo, ang ayos ng pagkakapark niya, hindi ko nga kaya gawin yun ng ganun kaayos. Imposible. Pero siya, sobrang perpekto ng pagkakapark niya. Pero ayaw maghintay ng mga driver, kaya pagdating ko, hindi nila ako hihintayin mag-park. Wala.
Pero ang cool ng adaptive cruise control. Ang dami na ngayong mga features. Actually, halos lahat ng mga Chinese na kotse, sobrang dami na nilang mga high-tech na gamit. Ibig sabihin, sa Mercedes at Audi, wala lahat ng yan. Sa Mercedes, hindi gumagana ang software. Sa Audi, nasisira rin. May kaibigan akong babae na may bagong Audi Q8. Halos isang taon nang di nagagamit ang kotse dahil sa sirang salamin na kalahating taon nang hinihintay. Milyon ang halaga ng kotse at kalahating milyon ang nagastos niya habil tinamaan ng bato sa highway. Sa Chinese na kotse, laging may piyesa kaya walang problema. Para saan pa ang adaptive control? May mga tao lang na mahilig dyan at may kanya-kanyang brand na gusto. Pero kung brand lang, pwede namang sticker lang. Ijikit. Kung gusto mo ng kotse, may gagawa niyan. Lahat pwede gawin. Sanay lang talaga ako na ang Mercedes ay Mercedes at ang ibang mga kotse ay iba lang. Oo, malinaw naman yan. Pero kapag nagkaproblema ka na sa software doon, Ngayon, umalis ako na walang navigation at radyo. Talagang wala na lahat. Ayun, totoo. Ngayon, may nagpadala na sa akin. Hindi ko alam kung sasalubungin na ba ako gamit ang kotse ko na ayos na o hindi pa. okay lang, magagaling naman sila. Gumagawa pa rin sila ng paraan, nag-iisip sila ng solusyon. Kaya ngayon, iguguhit natin sila at si Robly suporta. Pakinggan mo, oo, ang gaganda ng mga kuko mo. Sige, Igor, bilisan mo, hinlalaki. Tara na, pasok tayo. Saglit lang at kakapit na ito. Wala na ba kayong ganito, yung Zvios DV Afrique? ngayon napapahinga muna sila. Baka mamaya ay meron ulit. Basta ngayon ay parang nakakulong. Bagay talaga doon ang mga nail film. Oo, yung mga, yung 100 motibong Aprikano. Perpekto, sana yon. Pero mahirap mag-file habang nakaguantes. Buti na lang agad niyang tinanggal lahat May tinatapos pa ako sa kanya. Konti na lang ang kailangang bawasan. para mas magmukhang elegante sila. Ganito ang kalidad ng upholstery na ito. Hindi mo alam kung gaano ko hinanap itong eco leather. Kinulit ko talaga sila habang hinahanap ko yon dahil kakaiba talaga ito sa amin. Matibay, maganda sa pakiramdam at mukhang mamahalin, hindi mukhang mura. Ibig sabihin, matte siya. Parang velvet, sobrang ganda at talagang matibay. As in, napakaganda niya. Pwede mo siyang gamitin, alam mo, umupo ako dyan. Tines ko ito sa pamamagitan ng pagkuha ng ilang piraso ng katad sa iba't ibang kulay, binabad sa iba't ibang likido gaya ng acetone, remover, alcohol, degreaser at antiseptic, tapos tinakpan ng plastic na isang araw. Tiningnan ko kung ano mangyayari sa kanya at walang nangyari sa balat. Kaya naisip kong kunin na ito. Mas mahal siya, medyo pricey para sa eco leather, pero sulit naman. Ganito, 2 taon na namin ginagamit itong gamit na ito. Ngayon, halimbawa, tinitingnan ko, medyo nadumihan siya, nadumihan namin. Pero madali lang naman itong linisin gamit ang alkohol. Pinupunasan mo lang, kinukuskus mo lang, tapos ayos na. Sa madaling salita, sulit talaga siya. Sulit talaga at ang nakakagulat parang bago pa rin sila. Ayan, kita nyo ba yung mga tatsulok na yan? Pedicure wedge tawag dyan. May lumapit sa akin at nagtanong, pwede mo bang i-promote ang wedge na ito? Sabi nila, gagawan ka namin. Sabi ko, kaya ko naman, pero kailangan ko ng particular na klase ng balat. Hinanap nila yung balat na yon para sa akin kasi yung tindahan ng profesional na kagamitan ang gumawa. Hindi nila sinasabi sa akin kung sino ang supplier. Sabi ko, sabihin nyo naman kung anong tawag sa balat na yon. Sabi nila, bumili ka na lang sa amin. Sabi ko, sa inyo ang mahal-mahal, 3,000 kada metro. Sobrang mahal talaga, grabe. Kaya sabi ko, hindi ako bibili sa inyo. Ginawa nila ako para sa salon namin, may burda pa ng logo. Ayan, kita nyo yung mga unan at inuupuan nyo, may unan din doon. Ginawa talaga nila para sa akin itong magandang balat. Super! Parang pinapasaya tayo nito. Hindi ko alam ay kung makarinig ng tunog mula sa iba. Eh ikaw, bakit? Bakit ayaw mo palagi? Huwag mo iisang tabi ang sarili mo. Bakit gusto mong alisin ang sarili mo palagi? Sa pelikulang ito. Sige na. Hayaan mo na lang na lalaki na lang siya. Oh, Siyempre, may 2 lalaki. Mambabash sila kay Anton at sayo. Nakakatawa kapag may nagsasalita sa likod ng kamera kasi madalas wala naman. At sa TV network, sila ang unang nakaisip nito. Nakakatawa talaga yon. Hayaan na lang, wala tayong patakaran. Hindi naman ako TV para sayo. gusto kong pumunta sa Crimea pero ayokong pumunta. Ano nga pala ang pangalan mo? Gusto ko ang aking bayan. Kamusta na dyan? Nakakatakot. Siyempre, nakakatakot. Kasi ngayon may mga long range na missile doon. Lagi silang napapaputok doon. Sinasabi mo, saan ba ang ligtas na yon? Saan na ba? Alam ko ba? Hindi ba sa silangan ang direksyon natin dito? Oo, pupunta tayo doon kung sakali. Oh, ang interesting ng mga kwento mo. Ikinukuwento mo.
Sa malayong silangan, astig. Siyang kapala, sige, biyahe na tayo, oras na. Ang problema, 8 oras ang lipat papunta doon, kaya nagmamadali tayo. Oh, At pagkatapos, itong nabagong oras, oo nga. ang nangyayari, pagdating mo doon, magtatrabaho ka sa gabi. Diretso sa gabi. Oo. Oo. Evgeny, madalas ka bang bumiyahe sa bansa na may ganitong jet lag na parang hindi mo na maintindihan kung paano ka lumilipad? Sinusubuan ko umiwas sa malayang silangan, When, nandoon ako noong Taglagas. Nandoon ako noong Taglagas. At dahil matagal ako doon, mga 12 araw. Nakayanan mo. Oo, nakasanayan ko na at naging okay na rin. Itutuloy. Mga ilang taon, mga 8 taon. Hindi talaga ako kumuha doon. Wala talaga akong kinuha. Kasi ilang beses na sobrang hirap para sa akin. Grabe lang talaga, nakakatakot. Parang pagsubok talaga. Kasi yung pagkain doon, ang sarap talaga, grabe. Gustong-gusto ko talaga yung pagkain doon. Oo. Oo, doon talaga. Pati mga restaurant, ang sarap ng pagkain, astig talaga. Sa bawat lungsod, tiyak makakahanap ka ng masarap na pagkain kahit sa maliit na lugar. Ewan ko, sa Cheetah, pinakain kami ng mga laman loob, ganun doon. May national dish sila doon. Nakalimutan ko na yung pangalan, pero iba-iba talaga yon. Pero hindi yung mismong karne, kundi lahat ng nasa paligid lang nun. Nung tinawag nila yon, sabi nila masarap daw, parang may dough at laman loob. Sobrang saya nila, pero ako, umupo lang at kumanta. Oo, uminom din ako, pero hindi ko kaya. Kapag ganitong parte ang kinakain, grabe na talaga. At yung pagkain nila dun mabigat, siguro dahil sa klima. Siyempre, kaya po naman. Sa Cheetah, talagang kailangan magpainit. Pakiramdam ko, laging may depresyon ng mga tao. Parang hindi makahinga ng malalim dahil walang gas at uling lang ang gamit nila. Doon, lahat ay itim, hindi puti ang yebe noong taglamig. Mga minus 30 o 35, akala mo may nagyayalong hangin, pero wala pala noon at hirap kang huminga. At parang pakiramdam mo, para kang nasa isang lugar na puro usok, ganun talaga. Mabaho at itim lahat ng yebe. At kahit sumisikat ang araw, hindi mo siya makikita kasi may smog doon. Sabi ko, ano bang nangyayari sa atin? Sabi niya, dito sa amin mataas ang panganib ng cancer at marami may cancer. Kinanong ko kung dito sila nakatira. Sabi niya, oo, dito nga. Wala na raw silang magagawa. Sanay na sila. Ibig sabihin, ganyan na talaga sa kanila. Lagi malamig, may smog, walang gas, at walang malinis na hangin. Ang pinakamasama, hindi ka talaga makakahinga ng maayos kahit saan. Maliban na lang sa mga lugar na may aircon at may mga filter na naglilinis ng hangin. Siyempre, mga club, restaurant, at mga ganitong klase ng lugar. Tapos pumasok pa ako sa hotel, iniisip ko kung bakit parang amoy sunog lahat. Pero hindi pala sunog, kundi yung amoy ng uling. Grabe talaga. Malungkot doon, may mga buwaya din na nakatira. Baka balang araw magdala sila ng kung ano doon. Pero alam mo na, siguro, mahirap talaga pumunta o magdala ng kahit ano doon, halos imposible, kasi sobrang mahal talaga ng lahat. Ayun, masarap sa malayong silangan. Sa malayong silangan masarap. Pati yung pagkain Chino doon masarap. Tapos sa Blagoveshchensk, Mga ganoong Chinese restaurant, oo, biyaya, masarap talaga siya. Sa piling ko, pinag-extreme siyempre ang Mongolia, grabe. Hindi pa ako nakakapunta doon. Doon, Paano niya binabasa mismong ugat na taba? Kinuha sa tupa, hiniwa at kinakain. O hindi nga yun niluluto? ay talaga ba? Mahilig sila? Oo, mahilig silang kumain ng hilaw na puwet, oo. Kurik, kurdiuk. Oo, puwet ba yun? halos ganon. Halos. Anyo ba? Sabasan puwet. Sabasan puwet. Sabasan puwet. Kaya mag-iingat tayo. Kung may mag-alok sa inyo ng pambansang putahe, Kailangan ninyong mag-isip ng mabuti. Kailangan mag-ingat. Karabalena, karabeta, tari-tarapa. Basang puwet, basang. May isa pa akong tanong. Wala ka bang ganito para tanggalin ang mga buhok? Meron, pero bukas na lang. Na yun na? Bukas na lang, oo. May buhok ba talaga? Ayun, tinignan ko sa ilaw. At may hinala na talaga ako na ginawa niya sa akin. Parang ang weird lang na parang lahat ay naiwan pa rin sa akin. Hindi ba kayo gumagamit ng elektro para dito? O kaya kahit anong laser? Hindi. Okay, itatanong ko pa. Tanumin mo, oo, di ko alam, baka kayanin ko. Ngayon, tinitingnan ko lahat sa ilaw, parang may kakaiba. Meron ako, sino ako? Sveta Golubi? Walang ibang pagpipilian. Nakita ko na dati pa, iniisip ko nga ang weird kasi kamakailan ko lang to ginawa, malinaw lahat. Lumipas na kasi may mga face talaga.
Hindi natanong kung paano niya tinanggal. Nangyayari lang. Nakakatawa kasi, may iba't ibang phase ng pagtubo ang buhok, tulad ng pilikmata at ibang parte ng katawan. Makinig ka. Baka noong binunot niya dati, wala pang buhok. Pero ngayon, meron na. Kasi parang ginawa naman niya lahat. Oo, nandyan. Pero hindi pwedeng hindi nabunot. At pagkatapos ng kaunting panahon, ano na naman ang gamit niya sa inyo? Sugaring. Wax? Polymer na wax? Wax lang ang ginamit namin. Sige. Alam mo ba na may polymer na wax? Hindi, mas komportable ito. Kumpara sa mga strip, di ba? Oo, hindi siya ganoon kasakit. Ang punto kasi, yung wax na ginagamit sa strip, tumitigas siya, matigas talaga. Kapag tinanggal mo, medyo masakit talaga, alam mo yon, ganoon ang nangyayari, di ba? Pero yung polymer na wax, tumitigas din siya, pero nananatiling elastic, kaya mas komportable tanggalin ang mga buhok. Oo, kailangan talaga ng tamang teknik. Alam ko, sa Moscow, sa baryo ninyo, wala pa kayong ganyang teknolohiya, di ba? Sa Yelo ninyo, wala niyan. Oo, pero sa kooperatiba namin, ginagawa na namin lahat yan. Masyado ka lang talagang maalam. Oo, kadalasan kong ginagawa yon hindi sa Moscow. Depende. O, Depende sa Moscow kung may libreng oras ako, mas gusto kong manatili sa bahay ko kahit sandali lang. Pero kapag nasa biyahe ako, doon ko ito ginagawa. Sa Sochi, ginawa ito ng isang babae para sa akin. Natatakot akong hilahin ng sobra, baka matanggal ang tan ko. Pero sigurado akong hindi naman matatanggal. hindi kasi parang mas mukhang peeling ito. Ibig sabihin, natatanggal talagang balat, pero yung parte lang na handa ng matanggal. Oo, Tapos na ang silbi niya. Paano kung maitim pa siya dahil sa araw? siya. Magmumukha siyang magulo. Magmumukha siyang magulo. Kapag nasobra ka sa araw, pakinggan at tingnan mo, palagi silang gumagamit ng gamot. Palagi ko lang talagang sinusubukan na makapunta sa dagat. O kaya naman, sa araw kung wala ng ibang paraan. Hindi ko kayang mabuhay ng walang dagat kaya gustong pumunta sa Crimea dahil pinakamaganda pa rin ang dagat doon. Para sa mga Ruso, medyo naglalagay tayo. Nang walang mga opsyon ng Ruso. Pakinggan mo, ang mga ilaw ay talagang napakaliwanag. Ganito ang liwanag. Halimbawa, sa isang club o kaya sa isang disco, kung saan may mga ultraviolet na ilaw, doon ka magliliwanag. Ganun din. Madalas akong nagniningning sa disco, kaya madaling makita. Ngayon, ayos na rin naman ako, hindi na mahirap hanapin kahit walang disco. Siyempre, ito ay ehersisyo at isang likas na pangyayari. Pero hindi naman Alam mo yung kapag may party kang pinupuntahan? Napansin namin ito. Kailan? Ngayon ko lang nalaman, nagliliwanag pala ako. Matagal ko nang hindi alam. Pumupunta si Shurik sa cheese factory. Ginagawa rin namin ang kuko niya. Tapos, may concert sila doon. Pinaupo niya ako sa harap ng entablado. Napansin ko, lahat sila sa akin nakatingin. Ako lang ang kita sa dilim. Parang ako yung mitsa na diningning. Kakakulay ko lang noon. At talagang parang, alam mo yon, parang may ilaw, pero sa ulo ko lang. Parang sobrang lakas talaga. Lahat ng tao sa akin lang nakatingin dahil kakaiba ako. Sobrang liwanag at di maintindihan kung bakit ganun ako. Tapos, nung ginawa ko pa yung mga dilaw na ugat, mula dilaw naging orange, tapos naging pula. Napunta kami sa Belarus nung taon na yon at doon din nagparty sila sa huli. At talagang nagliliwanag ako roon. Kita niyo kung gaano kaliwanag ang dilaw sa neon kasi naging orange at pula lahat. Ang hahaba ng buhok. Ito, lahat ng ito, Sa birthday mo, di ka makakasayaw at sinusubukan kang lituin. hindi ako iniimbitahan sa birthday ngayon. At di ko na maalala kung kailan ako huling nakapunta sa isang birthday kahit sa sarili ko pa. Hindi ko naman sinaselebrate ang birthday ko. Hindi ko talaga gusto ang mga birthday. Ang ganda naman, napakaganda. Hindi mo nga napakaganda. napakaganda. Kumusta mga kaibigan? Ikaw talaga. Parang may apoy sa mga paa ko. Ang daming apoy, ang ganda. Hintayin kita. Mahal ito oh. Maganda talaga. Sige, Sakong. Bakit hindi mo sila inaasikaso? Nakakaistorbo ba ako sa'yo? Hindi naman ako makakaistorbo sa inyo. Hindi ka naman makakaistorbo. Sige na, tingnan mo. Ilang taon ka na ba sa propesyon? 20. Oh, sige. 12. Sobra talagang marami. Pwede mo bang ikwento kung paano ka hindi nabu-burnout? Ano ang ibig sabihin ng burnout?
Wala. Naiintindihan ko kung anong sinasabi mo. Alam mo, paano ba hindi ma-burnout? Lahat naman nabu-burnout. Ako rin kapag dumadating ako at wala na. Napapagod ka lang. Hindi mo naman iniiwan ang propesyon mo, di ba? Hindi ko naman iniiwan, pero may mga bahagi, may mga bagay na ayokong gawin. Oo, gets ko. Ibig mong sabihin, yung gusto mo lang at yung hindi ka inspired. Halimbawa, Hindi ako naubusan ng gana dahil laging iba ang ginagawa ko. Kung sa isang teatro lang ako pumupunta, oo. magtrabaho. Tulad ng iba nagtatrabaho, iba siguro ang kinalabasan ko. At dahil palagi akong nagtatrabaho sa pribadong teatro, sa iba't ibang grupo, sa iba't ibang lungsod, kasama ang iba't ibang tao, iba't ibang direktor, mga producer, parang. Masaya ako at lagi nag-iisip ng bago para sa sarili, hindi inuulit ang ginagawa. Ibig sabihin, ang sikreto ay nasa pag-unlad, hindi sa bago. Tama ba? Pati ang pagpapalit ng lokasyon. Gustong-gusto ko lang magpalit ng tanawin. Kaya tuwing may pagkakataon, agad akong lumalabas para mapasaya ang mga mata at katawan ko. Pero syempre, nawawala pa rin talaga ang saya ng bago. Parang pupunta ka sa isang lugar at maiisip mo, Diyos ko, nagawa mo na ito ng daang beses. Pareho lang din naman na yon. Siyempre, malinaw na nakapag-shoot ka na ng daang beses, halimbawa sa pelikulang ito. Pero ang paggawa ng pelikula, iba-iba pa rin talaga bawat pagkakataon. Ang pelikula kasi, doon nagiging interesante kasi bawat pagkakataon, iba-iba talaga ang pelikula. Halimbawa, nabanggit ko ng pahapyaw na Zvezdi Socialist sa NTV kanina. Simula pa noong unang episode ng programang ito, palagi na akong pumupunta rito. Kumbaga, sa lahat ng pagkakataon. Ako, ni isa sa mga palabas na yan, hindi ko pa napanood. Hindi ko nga alam kung tungkol saan ang sinasabi nyo. Mula lang ako sa salitang iyon. Na yun lang kasi may nagsabi tungkol dyan. May nagsalita ukol sa programang ito. Oh. Sa tingin ko, wala talaga. May oras sila, may libreng oras, kaya nilang manood. Ayan, at parang naiintindihan mo na kung paano tatakbo ang talk show, kung ano ang itatanong nila ngayon, at parang mas madali para sa akin kasi kadalasan ay tinatawanan ko lang ito at parang magaan lang ang tingin ko dito. Yung iba naman, sobrang seryoso sila. Siguro, mahirap talaga sa ganitong lugar. Sa totoo lang, kailangan mas maging magaan ang pagtingin mo sa sarili mo. Para mas komportableng maupo. Oo, maraming salamat. At sa akin naman, tapos na ang napakagandang pulang pedicure ko. Oo, huwag mo nang gawing Ingles, sabihin mo sa akin, saang daliri mo ilalagay? Sa malaking isa, alin ang gusto mo? Hindi, kung alin ang gusto ninyo, kahit alin kaya ko. Sa ito. Sa gitnang daliri? Parang pagmamahal, pero Ganon, di ba? masama. Sa ano pa ba para ipakita? Kadalasan sa malaki ako, O, ginagawa ko yon. Kasi kapag may tinitype ka sa telepono, okay, sige, sa kanya na lang. Pasaway, pasaway na bata, mga pasaway, batang babae. Tingnan mo kung ilang programa na nagawa ko, ilang beses na akong naging host at sumali, ganon. Minsan naisip mong silipin kung kumusta na doon. Hindi ko rin kaya maghanap sa internet, hindi ko alam paano, kahit nandyan lang siguro. Pero kapag tininan mo, ganito ang kalidad. Kaya kung may makita ka, ganito pa rin ang kalidad. Diyos ko, iba na ito ngayon. Di na tulad ng dati. Evelina, sumasali ka pero madalas mong binibiro ang kagandahan. Hindi, saan na ba natin kinukuha ang ating mga kulay? Doon din natin kinukuha. Minsan, ganun din tayo kumilos kasi alam mo na parang ganun na talaga. May ilang barkada akong ganoon din ang ugali ng mga babae at nagiging ganoon din ako kapag kasama sila. At may mga tao talagang sobrang gaganda. Sobrang gaganda? Noon, sinabihan ako na sobrang maganda raw ako. Kaya inisip ng iba na ako ay, alam mo na, parang lalaki. Ano nga ba tawag sa kanila? Yung mga nandoon. Yung mga tayo na lalaki, ano nga? Mga transsexual? Oo, totoo. Naging malaking usapan talaga yun noon. Pati mga journalist nagsusulat tungkol doon. At may isa pang babae na kamakailan lang nagsabi sa akin. Sabi niya,
Nung pinapanood ko ang maski, tinitingnan kita at iniisip ko na parang imposibleng may ganong kagandang tao. Hindi mo na masasabing sobrang maganda ngayon dahil marami nang magaganda, kahit sino pwedeng maging maganda. Ngayon, wala nang problema kung gusto mong baguhin ang kahit ano sa sarili mo. Noong kabataan ko, kung ano ang taglay mo mula nang ipanganak ka, yun ang dapat mong ikatuwa, hangaan at iharap sa mundo. At ngayon, pwede mo nang gawin ang lahat sa sarili mo, lahat ng gusto mo. Pwede kang maging kahit sino. Kahit sino, at ngayon, hindi mo na rin kailangan ng sobrang daming pera para dito. Ngayon, sa totoo lang, kung susuwertehin ka, lalabas kang maganda mula sa kamay ng plastic surgeon. Kung hindi ka pala rin, baka lumabas kang may butas o tabingi. Ayan, pero ngayon, syempre, lahat may makakapal na labi, lahat malalaki ang mata, lahat may buhok, lahat meron na. Samantalang kami noon, sarili lang namin parte ng katawan ang ginagamit namin. Yan ang nakakatuwa. At syempre, kapag sinasabihan ako na peking labi ko, hindi na ako napapagod magpakita ng mga litrato ko nung bata pa ako. At sabihin kung paano ako nagdusa at maraming papel ang nawala sa akin dahil sa mga labi kong ito. Dahil kapag pumupunta ako sa casting, tinatakpan nila lahat ng labi ko dahil hindi raw pwedeng magkaroon ng ganitong mga labi ang isang babaeng Soviet. At kaya yung mga plastic surgeon na nagsasabing may mga nagdadala ng litrato ko at gusto ng mga labi na katulad ng sa akin. O kaya ganitong anggulo tulad sa akin. Buti na lang meron dito sa baba. Paano? Oh, ideal daw para sa mga plastic surgery. Kaya nagpapasalamat ako sa aking plastic surgeon. Yung nasa langit. Sa tingin mo, Sa tingin mo, anong mga bahagi ng katawan ang palalakihin sa malapit na hinaharap? ilong. Utak ang alisin. Well, Ngayon, puso. Baliktad na ngayon, marami na ang napapatanggal ng implants, pati na rin yung iba pa. Pati na rin yung mga labi, yung mga sobrang pinalaki, yung parang dumpling na labi, hindi na uso. Ibig sabihin, uso na ngayon ang pagiging natural. uso ang pagiging natural. Natural kapag natural ang itsura. Nung nagsimula tayong lumabas, maglagay ng peking pilikmata at sobrang pinalaking labi na parang dumpling. Halos lahat noon meron yan. Pakinggan mo, saan sila napunta? Sa totoo lang, hindi sila nawala. Kung kanino meron noon, meron pa rin na yun. Para sa akin, kahit maganda o matinong direktor, di kukuha ng actress na sobra ang pinagawa. Yung mga ganun, di rin magiging kalaban. Baka may mapulot lang doon. Hindi lang itsura ang basehan sa pagpili ng modelo. Dapat may balanse pa rin. Sabihin na natin, gusto rin naman ng mga babae mag-asawa. Totoo naman. Kasi gusto nila ng mga anak, mas marami, mas maganda, alam mo na. Parang doon, mag-aanak sila sa hinaharap. Iba na yan na usapan. Sa tingin ko, nakadepende lahat yan sa pag-unlad ng plastic surgery at cosmetology. Baka nga hindi na sa mga lalaki at Barbie. Nagustuhan ko ang halimbawang ito kasi mga blonde, makakapal ang labi, malalaki ang mga mata. Mabuho. Mabuho, malalaki ang dibdib, malalaki ang puwet at iba pa, mga ganon. Sige, sino ba sa atin ang ganito, di ba? Kahit wala namang nagawa. Kay Ira Saltikova, kung ano talaga siya, ganoon talaga siya. Pero naging tunay siyang pamantayan. Katulad din ni Bitlitskaya. Magkakahawig sila, magkamukha sila, at pareho pa silang natural. Natural talaga. Sakto, ang kabataan ko ay lumipas sa gitna ng mga siga. Iba ng kaunti doon, oo, doon binibigyan diin. Maraming ginto sa katawan mo. Suot mo yung mga damit na parang balat ng tigre, lahat na masisikip, makukulay. Mga brand, oo, mga brand. Noon may mga brand na. Pero wala pa yung ganito. Noon wala pang eyelash extension o lip filler. Wala pa kasi hindi pa ganun katagal itong buong industriya na ito. Talagang hindi pa ganun katagal. Oo, hindi. Sinasabi ko sa'yo, ito ay kagustuhang sumunod sa gawa-gawang pamantayan ng kagandahan. Sinusubukan ng mga babae ngayon na mag-fit sa filter na yon. Gusto ng lahat na magmukhang gaya ng filter na yon. Kasi itong perpektong larawan na ito, ikaw naman ay normal, sige. Pero itong perpektong larawan na ito, sa internet, lahat ay nahuhumaling sa tagumpay, yaman, marangyang buhay, maganda ang buhay.
Ayun, yun. Hindi na kailangang magtrabaho kailanman. Hindi, ang ganda talaga ng pilikmata, pero grabe, ang hirap ng pinagdaanan ko nung tumigil ako sa pagpapalagay ng pilikmata. Diyos ko, halos kinamuhian ko ang sarili ko, hindi ko kinaya. Ngayon, parang nasanay na ako. Iniisip ko, ano naman, di mo rin naman makakamot ng maayos ang mata mo pag may pilikmata. Oo nga, malaking kakulangan talaga yon, sang-ayon ako. Sumasang-ayon ako sa totoo lang. Kaya ko rin magtagal ng 5 araw na may makeup sa mga mata ko. Ibig sabihin, para palaging presentable. At Hindi ito masyadong maganda. hindi lang ito pangit, kakilakilabot at sobrang nakakasama, lalo sa pilikmata. O doon nagsisimula. Dapat laging hinuhugasan. Nakakaya ko namang manatiling ganoon, pero di ko talaga hinuhugasan ang pilikmata ko kasi natatakot ako. Oo, sabi ng mga eksperto, huwag galawin o hugasan para hindi masira. Pero ngayon, may mga cream at espesyal na brush na pwedeng gamitin pang linis ng pilikmata. Ngayon, andyan na lahat. Salamat sa Diyos. Kasi naranasan ng mga kliyente na sila na mismo ang nagdadala. Natatandaan mo ba yung tawag sa mga micro na yon? Mamamite. O para mga maliliit na pulgas? Oo, yun nga. Grabe talaga yon. Talagang impeksyon. Nakakatakot. Saan nila ito nakukuha? Yung mga babae na sadyang hindi naguhugas para tumagal, sila ang nagdadala ng mga yon. Hindi mo sila agad mapapansin, pero kapag nilapitan mo, saka mo lang sila makikita. Talagang nakakakilabot ang pakiramdam na yon. Ako. Ako? Ang pag-ibig ay ang sagot. Ito ay kapag kayo. Magkakaroon ba ng sagot? Hindi. Ako'y tuwang-tuwa. At gaano kaangkop ang daliring ito sa mga daliri sa paa? Parang may pink akong bag, pero ngayon dito magandang orange. Pero kontrast ito, nakikita ko, Oo. Siyempre. pwedeng tawaging uso ito. Takso na oo sige mama.